Ito mga kabali, napalitan na natin yung buzzer nya. Ito. Nung magkaroon ng problema yung ano natin yung ating sinner diode, pati ito nadamay. Kasi ang supply niya dito, supply ng na 18 volts kasama rito sa buzzer. Yan. Yung kalahati naman ito papunta na dito sa sa ating IGBT, yung sa may negative, yung palabas dito. Yan, ito yung negative. Nakasama yung negative dito sa Kaya tuwing pipindot tayo pagbuo yung IGBT natin, lalabas yung tunog. Pati yung ground kasama. Yan, bali ito na yung tunog niya ngayon. May tunog na siya ngayon. Hindi katulad kanina na wala pang output na nakalagay dyan. Yan, bali testingin na natin. Lagyan natin ng ng kanyang output. Yan, bali naka 1K lang tayo. Bali ito on ko. Ay, wala pa pala rin sa natin. Bali yan. Yan. Yan, may tunog na. Maganda na tunog. Bali ito yung mga pang water yung pang alat, salt water. Yan. Andun na. Try natin mag 2K. Natin kung kaya. Ayaw. Hindi kaya ng 2K. Hanggang 1K lang. Yan. Ayan, okay na. Bali ang pinalitan lang natin ito, buzzer, yung IC na NE555, saka yung IC na 3843. Yan. Sinner diode na 18 volts. Palit tayo niyan. Bali ibabalik na natin yung kanyang testingin natin. Yung kanyang transformer. Bali ibang transformer yung kinabit ko na rin pan testing. Tingnan natin ngayon kung buo ba talaga to o talagang sadyang naisira lang dito kaya ayaw umandar. Yan, bali dyan na magkakaalaman. Papalik ko lang to. Balik na lang ako pag naikabit ko na. Ito mga kabali, naikabit na natin. Ayan. Bali subukan natin kung tutunog siya kahit walang output. Ayan, dito kahit sa lang muna, sa kanyang test valve. Yan natin kung tutunog. Walay. Tala siya. Wala. Nawala na. Yun. Bali di talaga siya pwede. Kailangan balik natin yung isang transformer na kinabit natin. Ito mga kabali, okay na. Bali ang napalitan natin, dalawang MOSFET saka dalawang resistor. Tapos dito naman nakapagpalit tayo ng ng sinner diode na 18 volts. Tapos yung NE555 natin dito, nagpalit din tayo. Saka dito sa kanyang 3843 na IC, PWM IC. Ayan, siya yung nagko-control dito sa natin, sa IGBT. Bali yan. Tapos yung resistor dito laging nasisira. Bali pinalitan na natin siya ng 1/4 watts na resistor. Yan, bali 10 ohms lang yan. Lagi siya nasisira. Bali naka-apat tayong IC bago natin napatino. Bali ito yung mga pinagpalitan natin, 4 yung IC. Tapos yung kanyang buzzer pinalitan natin para mas lumakas. Nagkaroon na ng problema yung buzzer nya nung magkaroon ng shorted kasi yung kanyang diode, yung sinner diode. Yan. Tapos dito sa PWM nagkaroon din tayo ng problema. Pinalitan din natin yung IC nito. Ito yung kanyang SG3525 para magkaroon ng signal. Saka ito
LM358 pinalitan din natin yan. Pero dito sa mga SMD na transistor natin Y1, Y2 hindi tayo nagpalit, dito lang. Ayan, bali na check ko lahat to. Tapos nagpalit na tayo ng transformer. Ito yung transformer nya, sira, ayaw maglabas ng output. Ang nilalabas lang yung kanyang ano sa driver na supply sa 18 volts, pero dito sa output ayaw maglabas. Bali yun. Saka pala ito yung resistor na to, bali ang nakalagay sa kanya dito SMD. Yan, ginawa na natin ano 1 watts na ano na 100 ohms. Ayun nyo, 100R ang nakalagay sa board. Bali ginawa na natin ganyan para mas matibay. Nasira siya nung ma-shorted yung ano natin, Zener diode, saka yung IC. Yan, dali ito patunogin na natin. Pakita ko lang sa inyo na umaandar na. Bali patunogin muna natin ng walang nakalagay na output. Saan ba yung pindutan ito? Yan, bali on ko na. Yan, tumutunog. Dapat ganyan talaga yan pag naka walang output. Yan. Yan, saka natin lagyan ng output. Muntik na akong bangungutin dito, kasi hindi ko agad napalitan yung transformer. Nung mapalitan ko, naging okay na. Kaya lang, ang kaibahan lang dito sa transformer na naikabit ko, ito may high and low, may center tap yung output nito, tatlo yung paa. Samantalang dito sa kinabit ko, dalawa lang. Wala na siyang pwedeng lagyan ng high and low. Ito kasi yung tatluhan na to, pwedeng lagyan ng high and low to sa switch. Pwedeng lagyan natin ng switch dito kung gusto natin mag low, kung nasa gawing alat tayo. Tapos pagka gawing tabang, yung dulot-dulo. Pero yung naka-design dito, dulot-dulo lang ang kinuha dito sa board. Kaya yun sa atin, pwede na ito na kinabit, dalawahan. Naglagay lang tayo ng ng kanyang jumper. Ayan yung jumper. Bali yung sinasabi ko, ito yung yung output natin, yung tatlo. Pwedeng pagka-low dito sa dalawa na to. Yan, yung dalawa na yan. Pero pagka gusto nyo naka-high at patabang, ito dulo-dulo. Mas malakas yung ground dito pag ito nakaselect. Pero sa setup nito talaga, ito ang nakalagay talaga, yung dulot-dulo. Kung makikita natin, bakante lang talaga yung gitna na to. Yan, ginamperan ko lang yan para yung isa ko kasing nailagay na transformer, ang linya yung dalawa lang na to. Yung dulo bakante, wala siyang nakalagay na rewind. Ayan, bali testing na tayo. Testing natin kung aandar. Bali naka 1K tayo. Sa ganitong design, hindi naman niya kaya yung masyadong maraming load. Hindi katulad ng mga may adjustan yung driver. Ito wala nang adjustan yung driver nito. Bali naka pa tayo? Naka test valve lang tayo. Bali ito, lagyan na natin sa kanya direct sa battery. Yan, maandar. Lakas. Bali hindi pa nakasagad yan. Yan ang pinakasagad. Kasi natin flip-flop. Yan. Ito yung kinakain niya sa battery. Bali toto ko lang. Ayan, bali 54 ampere. 600 plus. Pero kung lalagyan natin ng 2K ito, pipilitin lang. Ayan, napilit 2K. Ito yung kinakain niya. Makakain siya ng 90 ampere, 1100 watts. Yan. Bali ito hindi nakokontrol yung hindi bumababa yung kanyang amperahe kasi wala siyang auto duty. Wala siyang auto duty katulad ng mga driver na may auto duty. Bababa niya yung current na kinakain sa battery, pero palalakasin niya yung output. Yun yung purpose ng natin,
ng ating auto duty. Ito wala auto duty to. Yan, bali sa problema niya okay na, yan lang. Nasabi ko naman na lahat yung ginawa ko dito. Bali medyo nahirapan lang tayo ng konti dahil nagkaroon ng problema yung transformer niya. Bali ito sa problema niya okay na.